So, ayun. Nasaan yung video mo? Ito. Hindi, dito. Nakamusta ka muna. Hey, Okay po, bago po tayo magsimula, mabilis na kamusta lang? Kamusta po ba ang bawat isa? First time ko itong mag-record dito sa Zoom. So ito po ang aking sermon presentation sa inasign sa akin na Exodus 4:10-11. So kasama ko po ngayon ang aking mga kasama sa care group dito sa Japan. Kami po ay laging nagkasama tuwing Friday, but iniba na po namin ang schedule namin to Thursday. So kasama ko rin dito si Brother Patrick, si Sister Erlinda, ang aking asawa si Joanna, and si Micah ng kanyang asawa din si Sister EJ na Sister EJ. Si Brother EJ na nasa Manila, nasa Pilipinas. Lagot agad tayo kay EJ. Naging miss na siya. So mga kapatid, ang aking sermon ay, nakikita niyo po ba yung slide? Opo. Okay, so ang title po ng aking sermon ay When God Calls, He Equips. So bago po tayo magsimula, gusto ko pong i-request si Brother Patrick. Kung pwede sa'yo, Brother Patrick, basahin ng ating verse. Exodus 4:10-11. Wala po ata si Brother Patrick. Hello. Okay, Hello, bro. Okay, bro. Gomen. Exodus Babasa. chapter 4, verse 10-11. Clear ba ako? Yes, clear. Okay. Eto. Exodus chapter 4, verse 10-11. Sinabi ni Moses, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita mula pa man noon. Hirap na ako sa pagsasalita kahit na ngayong nakikipag-usap kayo sa akin, pautal-utal ako kapag nagsasalita. Sinabi sa kanya ng Panginoon, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdedesisyon na makakita kung mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Okay, salamat bro. Salamat sa pagbasa ng salita ng Panginoon. So as we start our sermon, gusto ko pong tanungin muna lahat kung kilala nyo ba kung sino tong ipapakita kong mga nasa picture. Sa unang slide, is ito. Sa tingin nyo po, sino to? Pag ito hindi nyo pa nalaman, dinaya. Moses. Praise God. Talagang alam mo ang Biblia, Sister Erlinda. Ito, sino to? Si Moses ulit. So, Moses hawak-hawak din. niya ang Nakamute pala ka. nakahawak niya ang tableta ng Ten Commandments. So, ilan lang po ito sa mga tagumpay na nagawa ni Moses sa kanyang buhay. So, marahil kung iisipin natin o ikukumpara po natin ang ating mga sarili kay Moses ay sobrang layo natin. Ika nga sa ating salita sa Pilipino, wala pa tayo sa kalingkingan ni Moses. Kaya naman po, if there is one thing na kaya ko, pero po mayroon akong isang kayang sabihin sa ating lahat. Na tulad po ni Moses, tinawag din po tayo ng Panginoon. At tulad rin po ni Moses, minsan po ang dami nating dahilan para hindi sumunod sa Panginoon. Especially po, if we see that we are not fit to serve for one reason or another. Kung makikita po natin sa Exodus 3, nakikita po natin yung mga sinabi ni Moses na excuse o reklamo
para nung tinawag siya ng Panginoon. Makikita natin sa Exodus 3, sabi dito, kaya papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Diba? Para pong sounds familiar sa atin. Ganyan minsan natin tinatanong ang sarili natin kapag tinatawag tayo ng Panginoon to serve. Minsan kini-question natin ang sarili. Sinasabi natin sa sarili natin, sino ba ako para tumayo dyan sa harapan para mag-serve? Sino ba ako para kumanta sa Panginoon? At ang pangalawa niya naman pong ginawa na pag-question or pagtanggi ay huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas muna sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. And sinabi dito ni Moises, pupunta ako sa mga Israelitas at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos na aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? So ito, sounds familiar din to sa atin na hindi natin alam kung minsan sinasabi natin sa sarili natin, si Lord ba talaga yung nagsabi sa akin na tumayo? O sariling pakiramdam ko lang to? O tulak lang to ng ibang mga kapatiran? At ang pangatlo po na sinabi ni Moses ay nasa Exodus 4. Sinabi ni Moses kay Yahweh, Panginoon, sa mula ipay, hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako magsalita. So ito po ang ating verse na pag-aaralan po natin mamaya. Ito rin po, para rin po tayong ito. Especially kung tayo ay sinabihan na magdasal, minsan doon pa lang nahihirapan na tayo. Kasi parang hindi tayo ready, hindi tayo dapat magsalita diyan kasi baka magutal-utal lang tayo. Or imbis na yung prayer natin ay about sa pagkain, naging iba na yung pinagpi-pray natin. At ang pang-apat ay sabi niya kay Yahweh, Yahweh, maaari po ba na iba na lang ang inyong suguin? So dito sa part na to talagang buminggo na talaga si Moses. Talagang nagalit sa kanyang Panginoon. Kasi sabi sa kanya ng Panginoon sa 14, dahil dito nagalit si Yahweh kay Moses. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam ko mahusay siyang magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kung makikita po natin, talagang nagalit si Yahweh sa kanya. Kaya naman po, ngayong gabi, gusto ko na matuto tayo sa buhay ni Moses. And the best way po to learn, sabi nga po ni Chinkitan, the best way to learn is to learn from the mistakes of others. Don't get me wrong po, hindi ko po inaaway si Moses. Katukayo ko nga po yun eh, pangalan pa lang. Parehas na kami Moses. Hindi ko po siya inaaway, kundi paalala lang po tong quote na to na the best way to learn is to learn from the mistake of other. Kaya nga 'di ba po minsan pag nanonood tayo ng mga cooking show, tulad po ng asawa ko nanonood siya ng cooking show nung mga nakaraang araw. Lagi po sinasabi do'n, life hacks sa pagbukas ng ganito or ganyan. Then na-realize ko, meron din po pala sa atin mga Kristiyano na magbibigay sa atin ng guide or life hacks or parang guide sa atin. Yan po ay ang pagbabasa o ang ating Biblia. And we are really blessed po na may access tayo sa journey and life lesson ng mga Kristiyano noon. And just like them, makikita natin sa journey nila na hindi sila perfect. Kaya naman po as we study the passage, I pray that our eyes, mind, and heart will open and learn from it. When God calls you, He equips. So as we start po, let's pray and pray for me as I deliver God's word dahil talagang kinakabahan ako. Amen. So Lord God, Heavenly Father, we thank you for this wonderful day, Panginoon. Thank you for the opportunity na ako po ay makakapag-share ng inyong salita sa aking mga kasama dito sa care group. And nawa, Panginoon, maging guide ito sa amin, ang buhay ni Moses, na when you call,
You equip, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito. This we pray. In Jesus' name. Amen. And amen. So the first point po natin ay you are created with a purpose. So one of the biggest challenge po for us Christians talaga is to respond sa tawag ng Panginoon to serve. Di ba po, lagi po natin nafe-feel or minsan mafe-feel natin na we are underqualified to serve the Lord. But the truth is, God is calling you because you are created with a purpose. So, paki-open naman po yung mic natin at sabihin natin sa bawat isa na you are created with a purpose. You are created with a purpose. You are created with a purpose. Di ba? Para na tayo nasa simbahan. Sabihin mo sa katabi mo. So, you are created with a purpose. So, sabi po ng Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we would walk in them. Mga kapatid, we are God's workmanship. We are created in the image of Christ. And tulad po ni Kristo, who served, we must also serve. Because yun po ang gusto sa atin ng Panginoon. Ang mag-serve tayo, sapat na ginawa niya para sa atin. So kaya po, nung sinabi po ni Moses, wala pala dito. Nung sinabi ni Moses na I am slow of speech and tongue, siguro po dito tayo lahat talaga nakaka-relate. For example po, kung sinabihan po tayo sa ating church na mag-public speaking, or or pangalawa is yung kumanta tayo. Although lahat po tayo ay kasama sa music team. Pag ako po sinabihan na kumanta, ay talagang kakabahan kahit po kayo. Dahil hindi ako sure. Pero baka sure, si Joanna sure. And pag praying, minsan po, takot ang tayo mismong Kristiyano, especially pag sinabihan tayo na, bro, ikaw muna mag-pray. Dati, nung ako sinasabihan ng ganun, parang, ano sasabihin ko? Dapat ko bang habaan o iklian? Or bilisan ko na lang? So, hindi ako confident kasi hindi ko alam na kung paano mag-pray at feeling ko hindi ko kaya. Kasi yun, hindi ako nag-aral, hindi ako nasanay na mag-pray. So, mga kapatid, serving God, hindi po ito, pag sinabi naman po na serve, hindi po pwede na serve God, pwede natin gawin to ng gusto lang natin or basta po sinabi natin sa sarili natin, basta nasa puso ko, okay lang yan, serve God. Hindi po pwede yung ganun. Personally po, ako po mayroon akong tinatawag na baka feelings mo lang yan sa moment na yan. For example po, sa pagkanta, minsan po alam naman talaga natin na sintonado tayo or nawawala tayo sa tono. Di naman po siguro tama na sumali agad tayo sa music team at sabihin na lang natin sa sarili natin na para naman to kay Lord. Di ba po? Baka imbes na ma-bless ang mga tao ay lalong ma-distract sa'yo. Kaya naman po it's very important that we ask God personally kung saan niya tayo gusto mag-serve. Imbes na mag-rely po tayo sa ating feelings, umasa tayo sa sasabihin sa atin ng Diyos kung saan niya tayo ilalagay. Gusto ko yung sinabi ni Mother Teresa, sabi niya, thank God we don't serve God with our feelings. Otherwise, I don't know where I would be. Pray for me. So, napakagandang reminder to, no? Kung nagsiserve lang tayo sa Panginoon dahil sa feelings natin, ay ang laking tsansa na kapag malungkot tayo ay hindi na tayo magsiserve. Ang laki ng tsansa na kapag tayo ay dumadaan sa mahirap na sitwasyon, ay lalayo na lang tayo, hindi muna tayo magsiserve. Pero dahil alam natin na we are created with a purpose, magsiserve tayo sa Panginoon dahil yun ang purpose niya sa atin. And trust me po, magugulat tayo sa calling sa atin ng Panginoon. So sa akin po, in my 30 years of existence, wow, 30. Hindi ko po talaga ma-imagine yung sarili ko na magiging Kristiyano first of all. Kasi nga, kandado katoliko kami. And most of all, di ko po din inaasahan na ako ay mabibigyan ni Lord ng opportunity na magturo o to preach His word. Sometimes naiisip ko,
Hindi ko alam ba't ako napunta sa ganito. And sometimes, kini-question ko o kini-question natin yung sarili natin na dapat pala hindi ko na lang ginawa yung ganito or ginawa yung ganyan. But, samahan niyo po ako sa pag-iisip, what if iba po ang ginawa mo noon? Sa tingin po ba magiging o sa tingin mo po ba nandito ka sa current situation mo, nakilala mo ang Diyos, or nandito ka sa Japan, or sila tulad nila Micah, kung may mali, kung iniisip nila, kung may ginawa ba sila noon na iba, nasa Pilipinas kaya sila ngayon? Di ba po, lagi po natin kini-question yung mga desisyon natin noon. Pero dapat po magtiwala tayo sa Panginoon na lahat po ng mga nangyari noon ay kasama sa plano niya. Pinahintulutan niya para makarating tayo sa kung ano man po ang sitwasyon natin ngayon. That's why it's very important that we serve God. Kasi kung nagsiserve po tayo sa Panginoon, dito natin malalaman kung ano yung purpose natin. Tulad nga ng laging sinasabi sa atin ni Pastor Noel, kung wala yung purpose, i-deny. O wala na tayong direksyon sa ating buhay. And mag-serve po tayo sa Panginoon dahil sabi po ng Romans 8:28, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So hindi po masasayang ang ating paglilingkod sa Panginoon as long as it is according to His purpose. Kaya naman po, when God calls us, matuto tayo sa ginawa ni Moses na nagsabi sa Panginoon na, "Pardon me, Lord." Huwag po tayo magsalita or magsabi sa Panginoon na, "Lord, wag muna, time first, hindi pa ako ready. Lord, wag muna, hindi ko pa po kaya." Kundi, dapat po tayong magtiwala sa Panginoon. Dahil you are created by the hand of God on purpose and you are an unrepeatable miracle. So yung calling po na sinasabi niya sa atin for this season of our life, ay naka-assign po yan sa atin. Hindi po ibig sabihin nito na wala na pong gagawa rin ng calling ninyo, pero may specific ka po na mayaambag sa mundong ito, sa kaharian ng Panginoon na nilatag niya para sa ating lahat. At ang pangalawa po nating point ay God is in control. So sabi po ni Yahweh sa Tagalog version, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi or pipi? Ang isang tao. At sino rin ba ang nagbibigay ng pandinig at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Ang passage po na ito ay ultimately comfort us or comfort para sa lahat na nakakaramdam po minsan o kini-question natin ang sarili natin na hindi ako sapat, hindi ako magaling, hindi ako kamahal-mahal, o wala na akong pag-asa. O minsan naman, wala akong maiaambag sa gawain. At ang huli ay minsan sinasabihan natin ang ating sarili na mahina ako. Mga kapatid, hindi ba't si Yahweh ang may gawa sa iyo? Kaya naman po, you are more than enough. Your strength and identity is found in Christ. Pakisabi nga po ulit sa inyo, sa atin lahat dito, no? Paki-open pa ating mic na you are more than enough. You are more You than are more than enough. No? Parang love life. So, parang love life. So, wala pong kulang sa atin. Wala pong kulang sa iyo. Siya lang po talaga ang hindi marunong makontento. Kung nasa church tayo, yun po ang aking punchline. Para na lang kay Patrick yun. So be confident po mga kapatid. God is our strength. And in-embrace po natin yung calling that God is telling us right now. Sabi po sa 2 Corinthians 12:9, and He has said to me, my grace is sufficient for you. For power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weakness, so that the power of Christ may dwell in me.
Kaya naman po sa mga time na feeling natin, di natin kaya gawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Remember po, our strength is in Christ. Hindi natin kailangan maging perfect sa ipinapagawa niya sa atin. Kasi tapos na yung pagiging perfect, si Christ na yung naging perfect na yun. Nung siya ay talagang from perfect, pinili niya magkaroon ng bumaba dito sa lupa para saluin ang ating mga kasalanan. So siya na po yung perfect. And as we accept Christ, dapat na lang po tayong lumakad sa kanyang likuran. And mas mahalaga po sa kanya, sa ating Panginoon, ang pagsunod. Dahil obedience ang pinakamahalaga sa ating Panginoon. Kung maalala niyo po yung kwento ni King Saul, nung siya po ay inutusan ng Panginoon na patayin lahat ng kalaban ng Israelitas, iniwan niya po na buhay yung mga hayop, mga donkey, and nagdahilan po siya kay Samuel nung tinanong siya ni Samuel na anong ginawa mo? Sabi po sa kanya, sabi sa kanya ni Saul, iniwan ko silang buhay para gawing burnt offering o sacrifice sa ating Panginoon. So akala ni Saul ay matutuwa ang Panginoon dito. Ngunit sabi sa kanya ni Samuel, sabi sa kanya ni Samuel, has the Lord as much delight in burnt offerings and sacrifice as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to heed than the fat of the rams. So mga kapatid, obedience is the best way to show our faith and love sa ating Panginoon. And dahil God will direct us, all we need to do is obey. I'm reminded po sa laging pinapakinggan ng kanta, sa kantang laging pinapakinggan ni Celine. Yung kanta na, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. For the Bible tells me so. Little ones belong to Him. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. So, 3 times po yun. Kumanta na, diba? Wala talagang talent sa singing. So, sa kanta pong ito, pinapakita o nire-remind sa akin na the grace of God is sufficient for us to finish the good work that He began on us. Dahil sa pagmamahal sa atin ni Jesus. Kaya naman po, Paul is telling us sa Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. The moment po we accept God's purpose in our lives, we can be sure that God will equip us and finish it. Hindi po ito magiging madali. Never po nag-promise ang ating Panginoon sa atin na magiging madali. But God promised us that He will never leave us. Sa Matthew 28:20. Sabi niya, I am with you always to the end of age. Kaya naman po mga kapatid, huwag ka matakot sa tawag ng Panginoon. Just like sa sinabi sa amin ni Pastor Nino, pag tinakbuhan mo ang tawag sa iyo ng Panginoon, ikaw ang magiging pinakamalungkot na tao sa mundo. And I agree. Dahil isang napakalaki na pribilehiyo ang paglikuran ng ating buhay na Panginoon. So as I end po yung aking presentation gusto ko po i-remind about isa na you are created with a purpose. And most of all, God is in control. In our life, you are created with a purpose, mga kapatid. And most of all, God is in control of our lives. Kaya naman po, be strong. Embrace the calling of God in your life. Dahil sabi po sa Philippians 4:13, I can do all things to Christ who strengthen me. So let's pray po. Lord God, Heavenly Father, we thank you for this opportunity po na ako po'y nakapag-present ng aking
outline po ng aking sermon, Panginoon. Lord, I pray na ito po ay may sa puso namin magawa po namin ito sa aming mga buhay, Panginoon. And Lord, I pray na sa mag-evaluate po sa akin, evaluate po sa akin, Panginoon, ay maging open po ang kanilang heart na sabihin po sa akin talaga kung ano po ang dapat kong i-improve, ano po ang dapat ko pang i-add sa aking sermon. And gabayan niyo po sila, Panginoon, upang makatulong po sila sa akin, sa aking preaching and maging guidance po sa mga susunod pa po na sermon na aking gagawin. Salamat po, Panginoon, this will pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Okay? Stop. End meeting. End meeting na? I Paano? mean, hindi end meeting. I mean, end presentation tapos end mo yung recording. Sige. Stop share. Tapos stop recording.